Kamusta at welcome! Sa session na to, pag-uusapan natin kung paano ba talaga bumuo ng mga powerful na AI solutions gamit siyempre ang Microsoft platform. Tatalakayin natin ng lahat mula sa mga Foundry tools, sa lakas ng code-first apps, hanggang sa napaka-importanting konsepto ng grounded AI workflows. Okay, so ito ang magiging biyahe natin, ang ating AI Architect's Journey. Unang-una, sisilipin natin kung ano ba ang laman ng AI Architect's Toolbox. Pagkatapos, gagawa tayo ng mga blueprint for code-first apps. Sunod, papatibayan natin ang pundasyon. Paano ba natin i-ground ang AI sa data ninyo? Then, titingnan natin paano ito isasaksak sa mga AI-powered business processes. At syempre, sa dulo, pagsasama-samahin natin ang lahat para makita nyo ang buong picture ng pag-architect ng sarili ninyong AI solution. Okay, let's start. Siyempre, bago tayo magtayo ng kahit ano, kailangan muna tayo ng mga gamit, di ba? Dito papasok ang AI Architect's Toolbox. Ito yung mga fundamental building blocks natin. So ano nga ba itong Azure AI Foundry? Well, isipin nyo siya bilang parang isang malaking catalog ng mga tools. Dito, namimili yung mga AI agents natin ng mga kailangan nila para magawa ang isang task. Gusto mo bang kumuha ng data? May tool dyan. Kailangan mo bang kumausap sa ibang application? May tool din dyan. Gusto mong mag-orchestrate ng workflow? Meron din. Kumbaga, ito na yung one-stop shop natin para sa lahat ng building blocks. Pero teka, bago tayo basta-basta mamili ng tools, di ba? Kailangan muna nating alamin yung mga goals natin. Ano ba yung mga dapat nating isaalang-alang? Una, dapat simple lang. Iwasan nating i-complicate. Pangalawa, at ito pakitandaan, non-negotiable to, security and compliance. Dapat laging safe. Pangatlo, gamitin natin kung anong meron na. Let's leverage existing systems. Pang-apat, yung integration, dapat madali lang para iwas sakit ng ulo. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, dapat yung output, yung resulta, ay laging accurate at grounded. Okay, para mas ma-organize natin yung toolbox, hinati natin yung mga tools sa 5 categories. Number 1, yung mga retrieval and grounding tools. Sila yung mga tagahanap ng data. Number 2, yung mga data and application connectors. Sila naman yung tulay papunta sa iba nyong systems. Number 3, workflow and action tools. Ito yung mga tagagawa, yung taga-execute ng mga utos. Number 4, yung medyo matalino, yung reasoning, planning, and execution tools. Sila yung nag-iisip. At number 5, yung mga specialized tools para sa mga, very specific na tasks. Okay, so dito natin makikita in action kung paano mag-map ng requirements sa mga tools na to. Tingnan natin. Kung ang requirement mo ay document retrieval, kailangan mong maghanap sa mga files, ang gagamitin mo ay retrieval and grounding tools. Examples niyan, vector search or semantic search. Okay, next. Kung kailangan mo naman ng app integration, di ba gusto mong kumonekta sa ibang systems, ang gagamitin mo ay app and data connectors, tulad ng REST APIs. Para naman sa workflow automation, kung gusto mong i-automate ang mga proseso, gagamit ka ng workflow and action tools like Power Automate. Para sa data processing, kung medyo heavy yung data mo, gagamit ka ng compute tools, tulad ng Azure Functions. At for the last one, kung kailangan ng decision and planning, dyan papasok ang reasoning tools. See, para sa bawat requirement, may katapat na tool. Alright, so kumpleto na yung toolbox natin. Alam na natin kung anong mga gamit ang meron tayo, anong susunod. Siyempre, gagawa na tayo ng plano. Yung blueprint. Ito yung magdidikta ng structure ng application natin. At isa sa mga pinaka-cool at powerful na paraan para gawin yan ay itong tinatawag na generative pages. Imagine this, imbes na mag-code ka from scratch, sasabihin mo lang sa Power Apps in plain English kung anong gusto mo. For example, hey, create a customer overview page. At poof! Automatic na niyang i-generate yung layout, yung data connections at yung UI. Sobrang laking tulong para mapabilis ang development, di ba? So may dalawang landas tayong pwedeng takakin dito. Let's call them prompt first versus code first. Yung prompt first, ito yung sinabi ko kanina. Para kang my genie. You just describe what you want in natural language and it gets built for you. Mabilis, simple. Pero paano kung gusto mo ng mas fine-grained control? Diyan napapasok yung code first extensions. Dito, pwede mo nang i-enhance yung na-generate na page. Pwede kang magdagdag ng sarili mong JavaScript, mga custom controls at iba pa para sa deeper customization. So, bakit pa natin kailangan mag-code first kung may generative pages na? Well, tingnan natin itong table.
Kung ang need mo ay para sa mga complex business rules, yung mga logic na hindi basta-basta masabi sa isang prompt, kailangan mo ng code. Kung need mo ng highly customized UI, yung talagang pixel-perfect at branded, code first yan. Para sa cross-system integration, yung pagkonekta sa mga iba't ibang systems, you need to build those connectors. Para naman sa performance optimization, kung kailangan mong i-fine-tune ang app mo para bumilis, you'll need code for that. At lastly, para sa compliance and governance, para ma-enforce yung mga security rules, you have to embed them using code. Okay, another cool component for our blueprint, yung agent feed. Ano to? Isipin nyo na lang na may AI co-pilot ka sa loob mismo ng app mo. Habang ginagamit mo yung app, may bumubulong sa'yo ng mga insights. For example, bibigyan ka niya ng summary ng isang record or magsusuggest siya ng next action o kaya naman magno-notify siya kung may anomaly. It's like having a smart assistant right there with you. So, as an architect, paano ka pipili? Alin sa tatlong approaches ang para sa'yo? Let's break it down. Yung prompt first, generative, ang lakas niyan ay sa bilis. So best yan for rapid prototyping or para sa mga citizen developer apps. Now, yung code first, ang strength niyan ay yung full control mo at yung extensibility. So ito yung para sa mga malalaking enterprise apps na may complex workflows. Lastly, yung agent-driven approach. Ang lakas niyan ay yung pagiging insightful at adaptive. So perfect yan for decision support and operational intelligence applications. Okay, may tools na tayo? Check. May blueprint na? Check. Anong kulang? Siyempre, yung pundasyon. Kasi kahit gaano pa kaganda ang plano mo, kung yung pundasyon mo ay buhangin, walang mangyayari. At sa mundo ng AI, ang pundasyon natin, walang iba kundi ang data. Ito ang usapan tungkol sa grounding AI with your data. Basahin natin to kasi napaka-importante nito. Sinasabi dito na ang grounding daw ay nagsusupply ng trusted at task-relevant data sa model para ang sagot niya ay accurate, current at auditable. Anong ibig sabihin yan sa simpleng salita? Kailangan nating bigyan ang AI ng tamang data sa tamang oras. Dapat yung data ay mapagkakatiwalaan, bago at relevant sa tanong para yung sagot niya accurate at pwedeng i-audit. Yan ang sikrato sa isang AI na pinagkakatiwalaan. So paano natin ginagawa yung grounding na yan? Hindi yan magic. May proseso yan. May pipeline. Let's walk through the steps. Una, ingestion and preparation. Dito natin kinukuha at nililinis yung data. Pangalawa, chunking and embeddings. Hahati-hatiin natin yung data into smaller pieces, tapos i-convert natin sa language na naintindihan ng AI. Pangatlo, indexing strategy. Gagawa tayo ng parang table of contents para sa data natin, para mabilis hanapin. At pang-apat, retrieval and orchestration. Ito yung mismong proseso ng pagkuha ng tamang data kapag may nagtanong at pagbigay nito sa AI. Okay. Heto na yung medyo technical, pero this is like an architect's cheat sheet, so makinig kayo. For retrieval mode, ang best option ay hybrid. Pinagsasama nito ang vector, keyword at semantic search para sa pinaka-relevant na resulta. For chunking, a good practice is to use semantic chunks na kasya sa context ng model. Bakit? Para mas maganda ang quality ng sagot at para di maaksaya yung tokens. Sa index topology, usually, single index is enough unless may specific needs ka for different audiences. Mas simple, mas madaling i-manage. For freshness, kailangang laging updated yung data mo para hindi stale yung sagot ng AI. At ito, very important, provenance. Laging maglagay ng citations para alam ng user kung saan galing yung sagot. This builds trust. Alright, andito na tayo sa grand finale ng ating construction. May tools na, may blueprint, matibay ang pundasyon. Ngayon, oras na para i-integrate yung ginawa nating AI sa totoong mundo, sa mga business processes. Dito na natin makikita yung real-world value. At ang pangunahing tool natin para dyan, walang iba kundi ang Power Apps Copilot. Isipin nyo, yung mga app makers at developers, pwede na silang gumamit ng natural language para i-refine yung app. Pwede nilang sabihin, baguhin mo yung logic dito or ayusin mo yung data table. At si Copilot na ang bahala. Parang may expert programmer kang katabi 24/7. Okay, so paano natin to gagawin in a structured way? Ito yung 5-step process. First, i-map muna natin yung current workflow. Alamin natin kung anong nangyayari ngayon. Second, let's identify AI opportunities. Saan ba pwedeng pumasok yung AI para makatulong? Third, i-design natin yung co-pilot interactions. Paano sila mag-uusap? Fourth, i-integrate na natin yung features sa Power Apps Studio.
i-build na natin. And fifth, and always, kailangan nating i-validate yung security and governance. Double-check everything. Now, para mas maging concrete, saan ba talaga natin pwedeng ilagay yung AI sa isang business process? Tingnan natin. Sa data capture, pwedeng AI-generated form fields na para mas mabilis mag-build. Sa evaluation or decision step, pwedeng magbigay ng suggestions si Copilot para mas quality ang desisyon. Sa document/record creation, pwedeng AI na ang gumawa ng text para mas consistent. Pagdating sa navigation and help, pwedeng may Copilot assistant na para mabawasan yung training. Sa data updates, pwedeng natural language na lang ang gamitin para mag-edit. At syempre, sa workflow automation, pwedeng AI na ang mag-initiate ng actions para mabawasan ng manual work and errors. Alright, let's put it all together. Pag-usapan natin yung buong journey, from start to finish. I-recap natin lahat ng natutunan natin. So ngayon, na nakita na natin ang lahat, yung mga tools, yung mga plano, yung mga strategies, may isa na lang akong tanong para sa inyo. Handa ka na bang mag-architect? Bilang buod, ito yung 4 na mahahalagang stages sa AI Architect's journey natin. Una, the toolbox. Piliin ang tamang Azure AI Foundry tools. Pangalawa, the blueprint. Mag-design gamit ang code-first generative pages at agent feeds. Pangatlo, the foundation. I-ground ang AI nyo gamit ang solid na data processing workflow. At pang-apat, the integration. Ipasok ang AI sa business processes nyo gamit ang Power Apps. Sundin nyo yan at you're on your way to building an amazing AI solution. Follow DX Labs for more.